mas mabuti ba, mas mainam ba na diyan po sa Netherlands, pansamantala or ma-grant po yung, interim release at, maipatupad yung house arrest na lamang kay former President Duterte or mapauwi siya dito po sa ating bansang Pilipinas? Kasi mas malaki ata yung possibility na o mas possible na mangyari yung, house arrest and diyan po sa Netherlands, Sir Ami, kaysa yung mapauwi siya dito as soon as possible po. For me kung ako talaga ang papiliin, kahit pabor sa amin dito na dito siya at makita siya namin at, mabantayan, maalagaan. Pero for me mas pabor pa rin ako na sa Pilipinas kasi yan naman talaga ang kanyang tanging hiling 'no. Kahit noon pa, kahit sa kaso na harapin niya lahat, pero mas gusto niyang harapin ito diyan mismo sa atin sa Pilipinas 'no. Pero, personally yun talaga ang ano ko na mas gusto ko talaga sa Pilipinas na being compassionate and for humanitarian reason. Mas iba talaga ang pakiramdam kasi well adjusted na siya sa weather lalo na ngayon it's, going to winter time na at, ang malamig na dito at, kahit doon sa Netherlands, malamig na rin 'no ng 23, 24 nandun kami, okey lang sa araw. Pero pagka dapit hapon na talagang napakalamig 'no. So, but then, kahit saan man siya dalhin for us ang priority namin dito as, OFWs and migrants is makalabas siya at ma-grant siya ng interim release at most probably we prepare talaga na sa Pilipinas siya dalhin. Mhm. Sir Amig, doon naman sa lumabas na mga news regarding sa kanyang health condition, ba nung, nakalipas po ng mga araw sinasabi din na, na nahilo or nahimatay, na found unconscious si former President Duterte. Kumusta po? Pinapahintulutan din po ba o may mga pinapahintulutan po ba na makabisita po sa kanya diyaan po, especially yung mga taga-suporta at, yung kung sakali na may mga ibinibigay na mga pagkain or anuman sa ating former president diyan po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands po? Unahin ko muna ang tungkol sa pagkain. Sa pagkain talaga is very stricto sila talaga kasi noon pa man nung unang unang mga araw pa lang ni ano 'no, ni Tatay Digong, yun na sana ang hiling niya 'no, ang Filipino food pero very strict talaga sila. Kaya hindi hindi nila talaga ina-allow ang outside, foods kahit na snacks nga or drinks talagang doon mo lang sa vending machine sa loob, kukuhanin 'no. Ang tungkol sa mga dalaw sa kanya talagang it is ayon sa mga releases na talagang, legal team, pamilya at, it is the choice. Kahit choice 'yun ni Tatay Digong, it is still the ICC to decide kung papayagan nila o hindi, aside from ma-apply sa ICC talaga 'no. So, kailangan talaga ang approval at saka pamilya lang talaga. At tungkol doon sa kaniyang health na as per sa interviews ni Inday na 'yun nga 'no, nalulungkot kami na supposed to be ang ganiyang edad dito sa amin sa UK, yung mga gano'ng kondisyon na lalo na medyo malimutin, talagang kailangan na 'yan talaga ng pino-provide-an na 'yan ng gobyerno ng 24-hour care. So, kaya kaya kami ay nananalangin talaga doon sa ano 'no, sa interim release kasi para maalagaan siya ng, 24 oras at, 'yun na nga ang staff pa ang staff pa 'yun tsaka Inday ang nagpaalam sa kanila 'no, ng hospital na gano'n nga ang nangyari sa kanya at, according to Attorney Kaufman, it's twice daw na nangyari 'yan na natumba siya at ang pangalawa yata is yung talagang nawalan siya ng malay no'n. So, kami ay nalulungkot na, ah, kahit he is, accused of, international crime on being, 80-year-old man, sana naman ay maging maging humane sila na ito ay pangalagaan ang kaniyang, kalusugan at sitwasyon kasi sa edad na 80 anyos siyempre marami ng karamdaman 'yan na Mhm. at, sana po ay wala na mangyari ng
naging katulad nito na insidente pa. Yes po. Sir Amik, araw-araw pa po ba na may mga Pilipino na nagtutungo diyan po sa International Criminal Court, para ipakita pa rin po yung suporta kay former President Duterte? Kasi 'di ba, March 21 I think, noong dinala po siya diyan sa Netherlands, and ilang buwan na, almost 7 months na po. So gano'n pa rin po ba yung kaso na nangyayari po ngayon na may mga Pilipinos pa rin po araw-araw na bumibisita po diyan kahit na batid o alam po nila na hindi po nila ito makikita ng personal? Yes, araw-araw may mga Pilipino pa rin kasi meron talagang mga vlogger volunteers doon everyday na makikita natin na ano, nandun sila. Kahit kahit masama nga ang weather, kahit umuulan, ay nandun pa rin sila. Kasi for me, yan din ang panawagan namin na kung sino ang may mga free, no, na malapit lang doon, kung pwede makabisita sila. Kasi alam mo yung energy ba, yung vibes na nandun kayo, parang it's like, lalo na pag marami kayo, parang ang feeling ko is natatransmit ang energy sa kanya. Kasi every time na although sinasabi niya, no, na ayaw niya ng maghirap pa ang mga Pilipino, na iisipin ko siya, sabi niya, "Umuwi na kayo, okay na ako dito." Pero we as Filipinos, we believe, no, na ang presensya namin ay nagbibigay sa kanya. Hindi man niya makikita, kasi pero palagi pa rin siya nagtatanong, We believe na it transmit some kind of energy sa kanya sa loob, 'no. So, araw-araw pa rin. Well, anyway, nung may under prayer meeting nga sila nung Friday 27th, it's 200 days ni Tatay Digong sa detention. Ayan. Sir